Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ang ating Panginoong Kristo ang manatili sa atin. Isang magandang araw, muli magandang gabi, magandang hapon. Anumang oras po na kami ngayon ay nakakarating sa inyo, sa inyong mga lugar, sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagpapasalamat po tayong muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon ay pinagkaloob sa atin, kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International. At ngayong gabi po ay pagpapatuloy natin ang atin pong pinasimulang mga pag-aaral dito po sa ating ang dating daan Worldwide Bible Study. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi, magandang araw mga kapatid, mga kababayan, pati yung ating mga hindi kapanalig na maaaring galit sa atin. Gaya po ng sinasabi ko palagi, kahit galit kayo sa amin, tingnan niyo yung mga talata, makapangyarihan po ang salita ng Diyos para magliwanag sa inyong mga puso. Lalo na kung nakikita ng Diyos na meron tayong pagnanasang umunawa ng kanyang kalooban. Hebreo 4:12 po ang nakasulat ay ganito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Sabi po ng salita ng Diyos na isinulat ni Pablo, ang salita ng Diyos ay buhay. Inanyayahan ko kayo ng pansin mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Paano mo sasabihin ang salita ng Diyos balak na hindi nag-e-exist? Samantalang katutubong ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas. Yung salita ng Diyos, yun nga yung nagkatawan taong verbo Nang pasimula, verbo o salita, sumasa Diyos, tapos nagkatawang tao. Yung salita po ng Diyos, personification yun ni Kristo. Buhay yun. Kaya lahat ng bagay nabubuhay dahil sa Kanya. Paano mo sasabihin wala pa siya noon? Nabuhay na nga yung mga bagay na nilikha. Wala pa ang mundo, may buhay ng nilikha. Wala pa po ang mundo noon. Basahin nga natin yung 4:1 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Ayon, pinaakyat si Juan, nakakita siya ng pintuang bukas. Sabi nung tinig, umakyat ka rito, papakita ko sa iyo mga bagay na mangyayari sa harapin. Tuloy natin sa 2. Dakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo at ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog at may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab
sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao. At ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating." Ayon, maliwanag nung pumanhik sa langit sa espiritu si Juan, nakita niya doon sa luklukan may nakaupo. Tapos sa paligid ng luklukan, mayroon 24 na luklukan o trono, na yun naman ang luklukan ng 24 na matatanda o 24 elders. Pagkatapos, nakita niya pa rin mayroong 4 na nilalang na buhay, 4 living creatures. Ito pong mga ito, nilalang na buhay, yung 24 na matatanda, ang lahat po ng ito ay mga buhay nandoon sa langit kasama ng Diyos. Kaya ang tawag, 4 na nilalang na buhay. Bakit buhay? Ang sabi sa Biblia, lahat ng bagay nabubuhay dahil kay Kristo. Sa 1:16 hanggang 17 ng Kolosas. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Kapatid na Daniel, diyan sa deklarasyon na yan ni Pablo, kay Kristo, yung salitang sa Kanya, kay Kristo yun Sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Di lumalabas pala yung mga bagay sa sangkalangitan nilalang kay Kristo through Him and by Him. Yun ang sinasabi sa Biblia. Sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay sa sangkalangitan. Doon may 4 na nilalang na buhay. Di hindi yun mga Diyos, Nilalang yun 4 na nilalang na buhay. 4 living creatures. Nilalang yun. Ngayon, yung 4 na yun, merong kasamahan doon sa palibot ng trono ng Diyos, 24 na trono, yun naman yung mga tinatawag na 24 elders o 24 na matatanda. Buhay din yun. Ba't nabubuhay yun? No? Sabi sa Biblia, sa Kanya kay Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, nakikita, hindi nakikita, mga luklukan, ayun pati yung luklukan at mga trono ng 24 na matatanda, mga pagsako, mga pamunuan, mga kapangyarihan, lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Sa 17, siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay nangabubuhay dahil sa Kanya. Pati pala yung 4 na nilalang na buhay at saka 24 na matatanda na nasa langit nabubuhay dahil kay Kristo. Kapatid na Daniel, pwede bang mabuhay yon kung wala pang kalagayan si Kristo?
Sabi nga po lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Paano pong mabubuhay kung wala pa po siya? Ayon, maliwanag. At alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Nandun na nga siya Wala pang langit, wala pang lupa. Andoon na ang Panginoong Hesus. Kasama na ng Ama sa isang lugar na kung tawagin ay paraiso. Ayon, yun ang kaharian ng Ama at ng Anak. Magkasama sila roon bago pa nila lang ang lahat ng bagay. No? Doon, kinandili at minahal ng Ama ang kanyang anak pagkatapos na ito'y kanyang maipanganak. 17:5 uli, 24 ng Juan, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko. Kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Meron palang lugar kung saan nandoon ang anak. Sabi niya, yung mga binigay mo sa akin, ibig ko, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Di lugar ang tinutukoy. Upang makita nila ang kaluwalhatian ko. Meron na pala siyang lugar na kinaroroonan kung saan nandun ang kanyang kaluwalhatian o glory. Makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Yung palang lugar na yon, nag-e-exist na bago natatag ang sanlibutan. At doon nakatira o nananahan ang Kristo kasama ng kanyang Ama. Mga kapatid, yun po ang paraiso na inireveal ni Kristo doon sa magnanakaw na humiling sa kanya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ng Panginoong Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. So ang kaharian ni Kristo yung paraiso. At yung paraiso na yon, nandoon ang trono ng Diyos. Nandoon ang 24 na matatanda. Nandoon din ang 4 na nilalang na buhay. Na lahat ng nilalang na buhay, yung 24 na matatanda, mga anghel sa langit, lahat ng yan nabubuhay dahil kay Kristo. Sapagkat umiiral siya bago palalangin ang alinmang bagay. Tama-tama ang pagkakasabi ni Pablo, siya'y una sa lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Kaya pala buhay yung 4 na nilalang na buhay. Kaya pala buhay yung 24 na matatanda. Kaya pala buhay ang mga anghel. Dahil kay Kristo. Tapos sasabihin mo ngayon, balak pa lang. Salita pa lang. Ba't mo nilalang yun salita? Nag-e-exist na nga yun salita. Kasama nga ng Diyos yun Ang salita, ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. At ayon kay Pablo, ang salita ng Diyos buhay. Salita ng Diyos buhay. Sasabihin mo, hindi nag-e-exist. Matindi talaga ang pagkakaligaw ng mga ibang mga tao, no? Na si Kristo hindi pa nag-e-exist, buhay pa lang, nag-umpisa lang mag-exist, nang ipaglihi ni Maria sa tiyan. Napakamaling deduction yan. Hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Ipagpapatuloy po natin ngayon sa ating pag-aaral, mga kapatid, ang mga katunayang si Kristo
ay umiiral na bago pa siya nagkatawang tao, bago pa ang kanyang katawang tao. Babasahin ko sa inyo mga talatang itinatago, ninanakaw ng mga pastor, hindi binabasa sa inyo. 23:30 ni Jeremias, pakinggan nyo. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Ayon, meron pala mga propeta o mga ngaral, ninanakaw nila ang aking salita sa kanyang kapwa. Imbis na basahin o sabihin o ituro, napipigilan silang ituro dahil mabubulgar yung kanilang maling pananampalataya. Yung mga maling katuruan nila, yung mga katuruan nilang kinakahon nila, disregarding other verses, vital verses of the scriptures. They are trying to hide. They are not reading. They are trying to have that part of the scriptures as silent all throughout the history of religion, from the time of our Lord Jesus Christ, from his ascension to heaven, and from the time of the death of the apostles. There are churches and religious groups that have existed all those 2,000 years that have passed. But there are words of God in the Bible. Although there are religions claiming to be of God, ginagawa nila, itinatago nila, ninanakaw nila yung salita. Ang sabi sa English dyan, basahin natin ang English version, kapatid na Daniel. Therefore, behold, I am against the prophets, says the Lord, that steal my words, every one from his neighbor. Ayun, they are robbers. They rob the word of God. They steal it. The Lord said, I am against the prophets that steal my words, every one from his neighbor. How is that? Because they conceal the word. They try or evade reading such words of God in the Bible, especially when it comes to the deity or the supernatural being of our Lord Jesus Christ. Ninguém te encouragem de expor todas as coisas que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo para revelar o pleno verdade para ser entendido por as pessoas. Mayroong mga pagtatago na ginagawa. Hindi nila binabasang buo ang mga talata sa Biblia para ma-reveal yung gusto ng Diyos. Kaya nga nasa Biblia yun, na-reveal yun eh. Kaya nga nasulat yun, gusto ng Diyos ma-reveal sa tao yun. The ultimate goal or the ultimate intention of our Lord, revealing His words to His prophets and to His servants, the apostles, the evangelists, etc. Writing His words in a book which we now call the Bible. The ultimate intention of God is for those words to reach the intended recipient, which are the people of God. It is meant for the salvation of people. But what the pastors are doing, when the words of God will contradict their vested interests, they are trying to steal the words of God. They are hiding them. Therefore, behold, I am against the prophet, saith the Lord, that steal my words, everyone from his neighbor. It is not our intention to steal the words of God. We are revealing it to the extent that we are hated by simply revealing verses of the Bible that before our birth was already written in the Bible. Remember, brothers and sisters, one of the oldest manuscripts of the Bible,
the Word of God, is the Codex Sinaiticus. It is now 1,700 years old and is kept in the British Library. You can go there and examine, as I have done some time ago, seeing the original manuscript and having a photocopy of the same for my investigation. There exist manuscripts in different libraries in the world, in Switzerland, in Egypt, in the United Kingdom. There exist manuscripts that will prove to us the entire truth that God wants or intends to reach every human being, but is being stolen by false prophets. At yan ang ating nilalayong magawa dito sa ating Bible study, mga kapatid. Babasahin natin sa araw na ito ang mga katunayang ang Panginoong Kristo ay umiral bago pa siya nagkatawang tao. He existed in the spirit world because he is a spirit. He was born of a spirit, therefore, by law of the spirit, which is born of the spirit is a spirit, and which is born of the flesh is flesh. Let us prove that in the book of John 3:6, from the very words of our Lord. Let us read. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Sino ba ang nanganak sa Panginoon Kristo? Yung kanyang kalagayang espiritu, yung kalagayan niyang Diyos, ipinanganak siya ng Ama. Walang makakatutol niyan. Nakasulat yan, 2:7 ng awit. Basahin natin uli, kapatid na Daniel. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayan. Ikaw ay aking anak sa araw na ito. This day have I begotten thee. God is including in His declaration the essence of time for us to realize the existence of the Lord Jesus Christ in eternity. He said, this day have I begotten thee. Thou art my son. And Apostle Paul explaining this particular verse of the book of Psalms, we can read in the book of Hebrews. Basahin natin sa Hebreo on Hebrews chapter 1 verses 3 onwards. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. There is no doubt that the person who is sitting on the right hand of the majesty on high is the Lord Jesus Christ, or the Son of God. Now, let us continue on verse 4, Brother Daniel. Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Unto which of the angels said he at any time, Thou art my son? There is no other being that exists. Unto whom God said, Thou art my son. This day have I begotten thee. Speaking of a time in eternity, he said to the Son, This day have I begotten thee.
coinciding with the declaration of the Lord Jesus Christ saying, "For thou hast loved me before the foundation of the world." Before the foundation of the world, or before the existence of anything else that exists, the Son is the recipient of the glory from the Father when the Father said, "Thou art my Son. This day have I begotten thee." But it is sad to say, there are religions who do not believe that God have begotten a son. The Caraitas, or a branch of Judaism which I met here in Brazil, have a discussion or debate with them. The Jewish religion that now exists do not believe that there is such a person called in the Bible as the Son of God. And other religions, they claim that Jesus Christ is also a man. But spiritual truth in the Bible, recorded and said, uttered by the Lord Jesus Christ, tells us a principle not only in science and in logic, that that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is his spirit. If God the Father is a spirit, according to John chapter 4, verse 24, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. If God is a spirit and he begot a son, what kind of a son he has begotten? A spirit also, a spirit being also, which is the person of our Lord Jesus Christ in his spirit. The Lord Jesus Christ, being a spirit, was manifest in the flesh. 3:16 of the book of 1 Timothy. Without controversy, great is the mystery of godliness. God, which is the Son, was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. There is no doubt that the person mentioned by Paul to Timothy, which is God, a spirit, the Son of God, born of the Father who is a spirit, is God manifest in the flesh. These truths are not explained. They stick to their wrong belief that never will the Lord Jesus Christ be spirit. They say that he is flesh, he is man. He was born as a man, he grew as a man, he preached as a man, he died as man, then he was resurrected from the dead man, ascended into heaven as a man, and he will be coming again on this earth as a man. Falsity sem igual. Falsidad sin igual. They have formulated this wrong belief without using any verse of the Bible. He is man, born man, grew up a man, lived as a man, preached as man, then he died, he resurrected being a man, he ascended into heaven a man also. How is that? It is contrary to the Bible. Why? Because when he ascended into heaven, he is not anymore a man. He is without flesh. We have to consider that. Flesh and bones cannot enter into the kingdom of God, as the Apostle Paul revealed in a mystery. He is teaching the first century Christians, 1550 of the book of 1 Corinthians. Let us read, Brother Daniel. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. It is clear. It's a fact, a biblical and spiritual fact. Flesh and blood cannot enter or inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruption.
For this reason, the Apostle Paul continued on verse 51, saying, Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. There will be a change before you enter heaven. And this happened to our Lord Jesus Christ because he took the form of a man when he was on earth. Being a spirit from the beginning or from eternity when he was born of the Father as a spirit, because the Father begot him as a spirit, in which was the one whom God has begotten is also spirit by biblical principle. So he existed with the Father in the spirit world. But there came a time when the Lord Jesus Christ had to take the form of a man in order to preach unto men here on earth, on our planet. Then a body of flesh and bones was prepared for him. As it was written in the book of Hebrews chapter 10 verse 5 when said, Wherefore when he cometh into the world, he said, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. That body is the body of a man, of flesh and of bones. But he never forever will be on that body. From that body of being a man, he turned to be in his original state of being, to be a spirit. These people do not consider these things. Let us read in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 45, Brother Daniel. Thus it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. I mean, is this read in their chapels? Is this taught? Or they are evading to read this verse and to explain it to their members? It is written, the Apostle Paul said, the first man, Adam, became a living being. But the last Adam, which is the Lord Jesus Christ, became a life-giving spirit. In the modern King James Version of the Bible, it reads, So it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam was a life-giving spirit. Do you now accept that Jesus Christ is a spirit? But until now, they will not accept. He went into heaven as a man with flesh and bones, and then he will be coming back as a man with flesh and bones. This is the erroneous teaching, not considering this verse, which is very vital for us to understand. That the first man, Adam, became a living soul. But the last Adam, who is the Lord Jesus Christ, was a life-giving spirit. In the version of the King James Version, as Brother Daniel have read, so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam made a quickening spirit. This was repeated by the Apostle Paul in 2 Corinthians. In the book of 2 Corinthians chapter 3, verse 16, Brother Daniel, and 17. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. When people will turn to the Lord, the veil that prevents them from understanding the scriptures will be taken away by the Lord. And who is that Lord? Our Lord Jesus Christ. The Apostle Paul concluded, the Lord is that Spirit. The Lord Jesus Christ is that Spirit that takes away the veil of understanding in the minds of people. The Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. The Lord is a Spirit.
he was once manifest in the flesh. Being a spirit in the bosom of the Father, the God the Father have begotten him as a spirit. It is clear. He who is begotten of the flesh is flesh. And that one begotten of the Spirit is a spirit. The Lord God the Father is a spirit. He begot a son. This day have I begotten thee, he said to the Son. So it must be understood on that principle that when God have begotten his Son in eternity, he begot a spirit, because a spirit begots a spirit, a flesh begots a flesh. That is the principle. But came the time when the Lord Jesus Christ must be with men on earth. He was sent by the Father. He lived in a body that was prepared by God for him. And that body is the body of a man that was conceived and was born of Mary, the wife of Joseph, the carpenter. In that body dwells that spirit that was born of God in eternity. In that body dwells the divinity, the theotes, the being of God, being a God, the theotes in the Greek scriptures, lived on that body. Colossians 2:9, let us read. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In him, in the Lord Jesus Christ, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In that body dwells the Godhead, or the theotes. Theotes is divinity or Godhead. It means the being of God. And there is no doubt, because God have begotten a Son, a Spirit, which is the Lord Jesus Christ. He came from the bosom of the Father. The very essence of the Father who begot him is the essence of the Lord Jesus Christ. He is also a spirit as the Father who begot him. Now, that spiritual body was later manifest in a human body, which was born of Mary. That's why the Bible tells us that he was manifest in the flesh. But when that flesh died and was resurrected, there was a change that happened before he entered into heaven. There was a change. He did not went into heaven as a man with that flesh and bones or human body. Let us read in the book of Philippians chapter 3 verse 20, Brother Daniel. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Very crystal clear. When the Lord Jesus Christ comes, the promise to Christians will be fulfilled. As the Apostle Paul said in verse 20, our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, our human form, our corruptible body. He shall change, that it may be fashioned like unto his glorious body. We must understand that Jesus Christ have had that body like us, a mortal body, that hunger, that feels tiredness, etc. A body of a man which was circumcised. They say, does God need to be circumcised? Does God hunger, etc.? And they will laugh. But this is a truth recorded in the Bible.
He acquired a body prepared by God, which is a human body that was born of Mary. But in that body dwells the fullness of the Theotes, the Son of God, who is God, a spirit that was born by a spirit, which is the Father, in eternity. Now, when the Lord Jesus Christ had to ascend into heaven, we must understand that there was a change that happened, which change will happen also to us when we are found worthy of inheriting the kingdom of God in heaven. As the Apostle Paul explained to the first century Christian, when the Lord Jesus Christ comes, he shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body. And what is that glorious body that will replace our vile body? It is like the glorious body of the Lord Jesus Christ when he ascended into heaven. It can happen in the twinkling of an eye, according to the Apostle Paul. We will be changed in the twinkling of an eye. When the apostles are looking to the Lord Jesus Christ in the book of Acts, ascending into heaven, a cloud covered him and concealed him in the sight of the 11 apostles. That change from that vile body can be accomplished or can happen in the twinkling of an eye. So we must understand when he ascended into heaven, his mortal body, which was born of Mary, was taken away. It was changed, as he will do with our body. He shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body. And this is a biblical fact, figure, truth, that there will be a change from our vile body, earthly body, into a body which is heavenly. In the book of 1 Corinthians, chapter 15, let us read the truth. 15:49 of the book of 1 Corinthians. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Let us examine, brothers and sisters. As we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Why? Because there are two kinds of bodies, an earthly body and a heavenly body. Heavenly body is not a man, the body of a man. Let us read that verse, 15:40, Brother Daniel. There are also celestial bodies and bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. It's clear. There are celestial bodies and terrestrial, earthly bodies. The glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. As we have, the Apostle Paul continued in another verse of the scriptures in 49, as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. That's why when the Lord Jesus Christ ascended into heaven, we can trust the declaration of the apostles that that vile body which died on the cross before entering heaven was changed into heavenly body. A heavenly body, a glorious body, a spiritual body. It will also happen to us. To say, brothers and sisters, that he ascended into heaven as a man is false. No man with his flesh and bones can enter the kingdom of God. It is barred. Because the Apostle Paul said, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So we must understand that when he ascended into heaven, that being of a man or the body of a man was taken away and was changed.
like what will happen to us when we are found worthy of entering also the kingdom of God, we will be changed. This truth is not explained. They insist that he went into heaven as a man and he will be coming back as a man. I hope he will not be looking like a man 2,000 years old with very long beard and with very long hair, because maybe there is no barber shop in heaven. I have not seen a barber shop there. I have not seen in the Bible. If he is a man living for those 2,000 years, then we must understand the nature of a man's body. It undergoes the process of oxidation. It grows old and etc. and it dies. Mga kapatid, itong mga sinabi kong ito nagpapatunay na merong mga pastor itinatago ang katotohanan. They steal the words of God according to Jeremiah 23:30. Ako'y laban sa mga propeta na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Pag binabasa ko ito, hindi ako galit. Gusto ko lang magtuwid at magbasa nung ninakaw na mga salita. Huwag kayong paligaw. Tingnan ninyo, magkakakontra ang kanilang sinasabi. Halatang halata mong may pinoproteksyonan silang maling aral. Sabi nila, yun daw ipinanganak sa Isaias ay ang Panginoon Kristo, tinatanggap nila yon. Pero hindi raw Diyos yun. Tinatanggap nila na talagang si Kristo, tinatawag talagang Diyos. Pero tawag lang. Para bang ano lang. Kasinungalingan lang. Tawag lang Diyos, pero hindi naman tunay na Diyos. Yun ang paliwanag nila. Nung birahan ko ng birahan yan, matagal. Siguro taon kami na iba ang deklarasyon. Ayaw nang pumayag na tinatawag na Diyos si Kristo. Tininay na. Maraming taon pagkatapos, halos 1939 at saka 1985, mahaba-haba yun. Abe, tinanggap nyo na nung 1939 at siya nga yung tinatawag na Diyos eh. Kaya lang, sabi nila, hindi tunay na Diyos, tawag lang. Tinanggap na nila yon. Ngayon, kinakain na nila yon. Tinatalikuran na nila. Kasi hindi raw yung batang ipanganganak ang tatawaging Diyos. Eh, alin daw ang tatawaging Diyos? Yung pamamahala raw ang tinatawag na Diyos. Ang tinatawag daw na Diyos sa Isaiah 9:6, yung pamamahala at hindi yung bata. Eh, hindi mo naman pwedeng baguhin ng ebidensya eh. No? Tinanggap nyo na as early as 1939 na ang tinutukoy na tinatawag na Diyos eh yung Panginoon Kristo. Kaya lang siya tinatawag na Diyos, hindi naman siya tunay na Diyos, kundi tinatawag lamang. Nung punahin ko ng punahin yan, di ko na lang natatandaan lahat, pero nakatago yan sa ating library. Iniba nila ang kanilang stand. Hindi naman daw si Kristo ang tinatawag na Diyos, ang tinatawag daw yung pamamahala. Meron ba naman pamamahala, tinatawag na Diyos? Hindi naman person yung pamamahala eh. Pero ganyan ang kanilang palusot. Ngayon, pinapakita ko lang sa inyo, topsy-turvy, mabuhay ang aral. Bakit? Eh una, tinanggap nila na ang 9:6 ng Isaias, ang tinatawag na makapangyarihang Diyos, ay si Kristo. Pero tawag lang, hindi ikayon tunay na Diyos. Tawag lang, hindi siya tunay na Diyos. Tatawagin lang. Sino ang tatawaging tunay na Diyos? Yung bata na inatangan ng pamamahala. Pero bandang huli, hindi na raw yung bata, hindi na raw si Kristo. Ang tatawagin daw makapangyarihan Diyos, yung pamamahala. Hindi mapapatunayang ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Kundi yun daw naman ang pamamahala. Maraming instances magkakalaban yan. Kasi may pinoprotektahan silang interes. Nasabi na nila si Kristo'y tao, kaya kahit ano pang talata ang mabasa, pipilipitin para palitawin si Kristo'y tao. Hindi raw pumapayag ang Diyos na maging tao at hindi raw naman pumapayag ang Diyos na ang tao maging Diyos. Pumapayag ba raw ang Diyos na siya maging tao, ang tao maging Diyos?
Teka muna, ang konklusyon nila hindi raw pwede yun. Teka, tanungin natin ang Diyos. Pumapayag ba ang Diyos na ang tao maging Diyos? Pumapayag ba ang Diyos? Kung mo ba sinabi doon sa binasang talata, ako'y Diyos at hindi tao? Ang ibig sabihin, hindi na siya papayag ang tao maging Diyos? Basahin natin ang Eksodo, ang pahayag ng Diyos kay Moises sa Kapitulo 7 at versikulo 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Pumapayag ba ang Diyos? Hindi nga lang pumapayag eh. Ginagawa niya pang Diyos ang isang tao, kagaya ni Moises. Sabi ng Diyos kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Kaya nung nakikipaglaban si Moises kay Faraon, lahat ng sabihin ni Moises nagkakatotoo, di makatutol si Faraon eh. Kasi ginawa siya ng Diyos na Diyos kay Faraon. Para sabihin mo ngayon, para bang napaka-imposibleng pumayag ang Diyos. Ginawa niya pang ang Diyos si Moises kay Faraon eh. No? Tutulan nyo nga yung nakasulat na yan. Ginawa kitang Diyos kay Faraon. E di ang Diyos pwedeng gumawa ng tao maging Diyos. No? Kaya nga sa paghuhukom, yung lahat ng nanglalait sa mga Kristiyano na mananamba sa Diyos-Diyusan, nilalait nila yung mga Kristiyano, gagawin ng Diyos, ano? Sila ay paluluhurin dun sa mga nilalait nila. Nagagawa ng Diyos yun eh. Eh, bawal naman talaga lumuhod tayo sa tao eh. Bawal yun eh. Pero magagawa ng Diyos yun. 3:9 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito, sila'y aking papapariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking inibig. Eh, bawal sumamba sa nila lang eh. Bawal sumamba sa nila lang. Pero pagdating ng araw, sa paghuhukom ng Diyos, yung mga nanglait sa mga Kristiyano, kagaya nitong mga nagpapanggap na Hudyo, ang sabi ng Panginoon, sila'y aking papaparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa nang malaman nilang ikaw ay aking iniibig. Pero hindi pa nangyayari yan sa paghukom pa yan eh. Pero ngayon, may mga sumasamba na sa tao. No? Mali nga eh. Yang kasing pagluhod, ang kahulugan yan, pagsamba. Eh, pasasambahin mo yung kapwa mo tao sa'yo. Bawal yan. Pero pag ang Diyos ang nagsabi, sambahin mo, gaya ng mga alagad niya, na hinamak ng mga taong nanghamak. Yung mga nanghamak, pasasambahin ko sila sa harap mo para malaman mong ikaw ay aking iniibig. Eh, mahirap bang gawin ng Diyos yun? Kagaya ni Moises, hinahamak siya ni Paraon. Ang mga Israelita hinahamak ng mga Ehipsyo. Pero ginawa ng Diyos ang isang kamanghamanghang bagay, ang isang taong gaya ni Moises, ginawa niyang Diyos ni Paraon. Kaya natakot si Paraon kay Moises eh. Nagagawa ng Diyos yun. Para sabihin mo ngayon, pumapayag ba ka ang Diyos na ang tao maging Diyos? Eh ano, talata, ang liwaliwanag. Eh pumapayag ba naman ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Yung kanyang anak, Diyos yun eh. Eh nagkatawan tao eh. Di pumayag siya. Siya nga nagsugo kay Kristo eh. Para magkatawan tao, paano sasabihin mo hindi pumapayag? Mag-isip kayo mga kababayan. Pumapayag ba ang Diyos na ang tao'y maging Diyos? Pumapayag. Ginawa niya ang Diyos si Moises eh. Eh pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Pumapayag din. Bakit pumapayag? Eh yung kanyang anak na Diyos, eh pinapagkatawan niyang tao eh. Sinugo nga niya eh. Nagkatawan tao. Ulitin natin ang unang Timoteo 3:16. At walang pagtatalo
Dakila ang hiwaga ng pagkadiyos, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sa salita tungkol sa Panginoon Kristo, sabi ng inspired scripture na isinulat ni Pablo, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. That which was manifest in the flesh is God, in the being of a God, which is the Lord Jesus Christ. God was manifest in the flesh. Is it possible? Pumapayag ba ang Diyos? Pumapayag. Because God was manifest in the flesh. Pumapayag. Ang ama nga nagsugoy, pinaganda pa nga siya ng katawan dito sa lupa eh. Yung ipinanganak ni Maria, nalalang ng Espiritu Santo ng Diyos. Doon nanahan yung kanyang anak na Espiritu na ipinanganak niya doon sa eternity o sa walang hanggan. Doon nanahan doon sa laman. Kaya, ang sabi ni Pablo, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Nagkatawan tao. Basahin natin ang talatang ito. Ito ay mas tama sa Greek scriptures. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman o nagkaroon ng kahayagang tao. God was manifest in the flesh. Ang katunayan nito, mga kapatid, sinabi ni Pablo ito, isinulat niya sa kanyang kasamang si Timoteo, na yung nahayag sa laman o naging parang tao, ang Panginoon Kristo, God was manifest in the flesh, justified the spirit. Sa Tagalog, ang Diyos ay nagkatawang tao, pinatutuhanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa libutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Si Kristo yan eh. May tutol ba kayo dyan sa talata na yan? Kahit sa Greek ilalagay mo sa interlinear, ganun na ganun ang nakalagay sa Greek Totoo lang ako sa sarili ko, kaya pati hanggang Grego pumupunta ako. Ayan sa interlinear, ang ginagamit na salita, theos, God was manifest in the flesh. 23:16. 23:16 is theos. Theos, a deity, supreme divinity. God was manifest in the flesh. Nahayag sa laman o nagkatawang tao. Pumapayag ba ang Diyos? Ginawa na nga nung kanyang anak 2:5 ng Filipos. Pakinggan nyo, mga kapatid. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Pumapayag ba ang Diyos? Na ang Diyos na nasa kalagayang Diyos, kagaya ng kanyang anak, ay maging parang tao. Ang liwaliwanag nito Si Kristo bagamat nasaan yung Diyos, who being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God. Equal with God in what? In form, in being. He is equal to God the Father in being and in form. They are both Spirit. They are both God. But he thought it not a robbery to be equal with God in being and in form, but made of himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Pumayag ba ang Ama na ang isang Diyos maging parang tao?
Pumayag. Kaya yung palusot, binasa yung 11:9 ng Osias, ibubulgar ko sa inyo ngayon. Basahin natin ang Osias na pinaliwanagan niya, pumapayag ba ika ang Diyos na ang tao ay maging Diyos o ang Diyos ay maging tao? Basahin natin at itutuloy ko lang hanggang Gis, mga kapatid. Pakibasa, kapatid na Daniel. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. Sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon, na siyang uungal na parang leon, sapagkat siya'y uungal, at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig na mula sa kalunuran. Analyze natin yung talata. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik para ipahamak ang Efraim, sabi niya. Ang Efraim po kasi, anak ng Israel, isang tribo ng Israel, na nasumpungan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit para sa Efraim, ano? Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim. Bakit? Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tao kasi, bumabalik, may galit. Pagka nagalit siya, babalik siya, may galit, hindi niya napipigil kung minsan pag lalo na kaaway niya, no? Pero sabi niya, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo, hindi ako paparoon na may galit. Hindi siya paparoon na parang tao na pag pumaroon, dahil nakaaway niya ang isang tao, pagparoon niya may dala siyang galit. Ang Diyos, babalik man siya sa Efraim, hindi siya babalik na parang tao na pagbalik ay may galit. Kundi ang sabi niya sa Gis, sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon. Ayun, yung mga tao sa Efraim, na siyang uungal na parang leon. Sapagkat siya'y uungal at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig mula sa kalunuran. Tenyo, ang mga tao, kung dumating may galit, nanginginig nga sa galit. Pero ang Diyos, sa gitna ng nagawa ni Efraim na masasamang bagay, hindi siya babalik na may galit, hindi parang tao na kung bumalik sa kaaway may galit. No? Anong katunayan? Basahin natin ang sabi ng Diyos. Kahit nagsasalita na siya ng masama kay Efraim, dahil sa kanilang masamang gawa, nararamdaman niya pagmamahal pa rin kasi hindi nga siya tao Diyos siya 31:20 ng Jeremias. Ang Efraim bagay aking minamahal na anak, siya bagay iniibig na anak, sapagkat kung gaano kadalas nagsasalita ako laban sa kanya, ay gayon ko inaalaala siya ng di kawasa. Kaya't nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay na maaawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Yun, kaya pala hindi siya babalik na may galit sa Efraim. Maawain siya. Kaya sabi niya, ang Efraim bagay aking minamahal na anak. Oo, tama yun. Siya bagay aking iniibig. Tama yun. Sapagkat kung gaanong kadalas nagsasalita ako laban sa kanya, gayon ko inaalaala siya ng di kawasa. Kahit na nagsasalita siya ng laban sa Efraim dahil sa ginagawa nilang masama, pero ang kanyang kalooban, naaalala niya ang Efraim ng di kawasa. Kaya't nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay na maaawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Osias, hindi ako babalik sa Efraim na may galit sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano ibig sabihin? Hindi siya kagaya ng tao na pagka pumupunta sa kaaway, nagagalit. Pero kung mahal niya ang Efraim, kahit na gumagawa sila ng masama, pupunta ako ron. Sabi niya, ako'y Diyos at hindi tao. At
ang banal sa gitna mo, hindi ako paparoon na may galit. Ayon, doon sa punto na yon, iba siya bilang Diyos kaysa sa tao. Kasi ang tao, may galit. Siya wala sa kanyang minamahal na anak na si Ephraim. Yun ang paliwanag ng Biblia. Sa kasamaang palad, tinago yata o hindi alam. Kaya pinakahuluganan niya na ang sabi, hindi pumapayag ang Diyos na ang Diyos ay maging tao. Di rin pumapayag ang Diyos na ang tao maging Diyos. Napabulaanan natin yan. Yung taong si Moises, ginawa niyan Diyos eh. Hindi lang hindi siya pumayag, kundi ginawa niya pan Diyos. Tapos ang Panginoon Kristo na Diyos, na ipinanganak niya mula sa kanyang sinapupunan, ang sabi ng Biblia, Diyos na nahayag sa laman. God was manifest in the flesh. Yan ba namang maliwanag na talata na yan? Hindi nyo pa maintindihan? Kinalulungkot ko na lang kung hindi nyo naiintindihan. Kasi sinasabi nila, talagang yan daw, Panginoon Kristo, tao talaga yan. Ayaw silang pumayag na yan Diyos. Napakaliliwanag ng mga talata sa Biblia. Wala pang mundo, wala pang langit, nandoon na yung karunungan ng Diyos. Na yung karunungan na yun si Kristo. Napakaraming talatang nagpapatuo ng pre-existence ni Kristo. Tingnan nyo, babasa na lang ako ng kapiraso. Babasahin ko po ang Juan. Ito'y aklat ng Ebanghelyo ni Juan sa Kapitulo 8 at ang bersikulo ay 39. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yan, hindi pinapaliwanag yung konteksto niyan Kukunin lang yung 8:40, tao na si Kristo. Ako'y taong! Pipilit doon. Mababasag ang vocal cord para ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Pero kung titignan natin sa 39, mga kapatid, considering the text and the context, sumagot ang mga Hudyo, sabi nila kay Kristo, si Abraham ang aming ama. Di anak daw sila ni Abraham. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Kung mga anak kayo ni Abraham, yung ginawa ni Abraham, gagawin din nyo yon. Ano ba ang ginawa ni Abraham na inaasahan dapat ni Kristo, gawin din ng mga Hudyo yung gawa ni Abraham? No? Alin yun? Yung ginawa ni Abraham na dapat sana kung itong mga Hudyo talagang mga anak ni Abraham, gawin din nila ang ginawa ni Abraham. Ano ba yung ginawa ni Abraham? Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Nakita niya at natuwa. Aba, nakita ng inyong amang si Abraham ang aking araw. Nung makita niya ang aking araw, natuwa siya. Ayun naman, hindi nyo ginagawa na matuwa. Galit kayo sa akin. Gusto nyo akong patayin. Balikan natin. Nung makita pala ni Abraham ang Panginoong Kristo ang kanyang araw, natuwa si Abraham. Balikan natin ng 39, kapatid na Daniel, hanggang 40. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Pero ano ginagawa nyo? Kung anak kayo ni Abraham, gagawin nyo ginawa ni Abraham. Na nang makita niya ang aking araw, nagalak siya at natuwa. Pero kayo, kung kayo anak ni Abraham, gagawin nyo yung ginawa niya na matutuwa siya. Sagot ng Panginoon Kristo sa 40, datapwat ngayon ang ginagawa ninyo.
ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yang ginagawa niyong galit kayo sa akin, hindi ginawa ni Abraham yan. Kasi nung makita ni Abraham ang aking araw, nagalak siya't natuwa sa 56. Tuloy natin sa 57. Ulitin mo 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayan. Bago ipinanganak si Abraham, ako nga Kaya nakita niya ang aking araw, natuwa siya. Kayo naman nung makita niyo ako, gusto niyo akong patayin. No? Hindi ginawa ni Abraham yan. Tanungin mo, ipinapaliwanag ba sa kanila yung talata sa 8:40? Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Kasi kung anak kayo ni Abraham, gagawin nyo rin yung ginawa niya. Nung makita niya ang araw ko, natuwa siya. Kayo naman ang makita nyo kung gusto nyo akong patayin. Na taong nagsasaysay ng katotohanan. Teka muna. Naintindihan nyo ba yung salitang ito'y hindi ginawa ni Abraham? Nasa konteksto yon. Ngayon, ang ating tratuhin, itong salita, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Alin ba ang pinapatay ng mga Hudyo? Alin ba? 10:28 ng Mateo. Pakinggan nyo mga kapatid. Lawakan nyo lang ang isip nyo. Basahin natin. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Nung sabihin ni Kristo, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, ano ba ibig niya sabihin? Ang gustong patayin ng mga Hudyo, yung kanyang katawan. Tao talaga yun katawan tao yun Nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman o nagkaroon ng kalagayang tao. Ang sabi ng Biblia. Ang gustong patayin ng mga Hudyo, dumampot ng bato, alin ba papatayin? Yung bang nasa loob ng tao na espiritong anak ng Diyos? Hindi naman yun ang mapapatay Ang mapapatay laman. Kaya ang sabi niya sa mga apostol, huwag kayong matakot sa nagsisipatay ng katawan, yung laman. Datapwat, ang katakutan nyo yung nakakapatay ng kaluluwa. Dapat nating maintindihan mga kababayan, doon sa katawang tao na ipinaglihit, pinanganak ni Maria, tumahan doon yung espiritong anak ng Diyos na ipinanganak ng espiritu na espiritu. Yung espiritu na yon ang nagkatawang tao. Pero pagkatapos ng kanyang misyon sa lupa, yung kanyang katawan tao pinalitan bago pumanik sa langit. Kaya ang sabi, ang ikalawang Adan naging espiritu na nagbibigay buhay. Ngayon, yun ba hindi maliwanag sa inyo? Kung konteksto ang pag-uusapan, hindi ang ibig sabihin ni Kristo, siya talagang taon-tao siya. Ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan at pinagsisikapan niyo akong patayin. Taong nagsasaysay ng katotohanan. Alin ba pinapatay? Di yung katawan. Tao naman talaga yun. Nagkatawan tao nga Pero hindi mo maidideny, may nananahan sa loob ng katawang tao na espiritu na yon ang anak ng Diyos. Sapagkat sabi ni Pablo, nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. 2:9 ng Kolosas. Sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos
Sa loob ng kahayagang ayon sa laman. Sa English, for in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Doon sa katawan, sa Kastila, maliwanag din. Ang sabi sa Kastila, porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Doon sa kwerpo, nandoon yung divinidad o pagka-Diyos ni Kristo. Yan po ang nasa Biblia.